Welcome to my channel! Learn with Teacher Ali! Makabansa, Grade 2, Quarter 1, Week 8, Day 1. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang natutukoy ang iba't ibang naglilingkod o nagbibigay serbisyo sa kinabibilangang komunidad. At naiisa-isa ang gawain ng mga naglilingkod o nagbibigay serbisyo sa kinabibilangang komunidad. Ibigay ang mga sinisimbolo ng mga larawan ng estruktura ng isang komunidad. Ang layunin ng ating aralin ay natutukoy ang iba't ibang naglilingkod o nagbibigay serbisyo sa kinabibilangang komunidad. At naiisa-isa ang gawain ng mga naglilingkod o nagbibigay serbisyo sa kinabibilangang komunidad. Mga bata, sino-sino ang nakikita nyo sa inyong lugar na naglilingkod o nagbibigay serbisyo? Bakit natin sila kailangang kilalanin bilang mahalagang bahagi ng ating komunidad? Kilalanin ang mga nasa larawan at tukuyin ang gampanin ng bawat isa. Ikaw, ano ang gampanin mo sa iyong komunidad? Ang ating aralin ay mga naglilingkod o nagbibigay serbisyo sa kinabibilangang komunidad. Sino-sino ang mga naglilingkod sa ating lugar? Ano ang serbisyong kanilang ibinibigay? Kompletuhin ang talahanayan sa ibaba. Isulat ang mga taong iyong nakikita na naglilingkod o nagbibigay serbisyo sa iyong komunidad at kung ano ang kanilang mga gawain. Sagutan ang mga tanong na nakasulat sa bawat araw. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Ngayon naman ay sagutan ang mga tanong. Sino-sino ang mga nabanggit na tauhan sa gawain? Ano ang kanilang mga gawain? Mayroon ba kayong maidadagdag na mga taong nagsisilbi sa inyong komunidad? Ngayon ay maglaro tayo. Handa na ba kayo? Narito ang mga panuto. Paikutin ang cabbage paper sa klase habang ipinapatugtog ang musika na ikaw, ako at ang pamayanan. At sagutin kung sino ang tinutukoy ng deskripsyon sa bawat dahon ng repolyo kapag huminto ang musika.
Ngayon naman ay sagutin ang mga tanong. Sino-sino muli ang mga kasapi ng ating komunidad? Bakit mahalagang makilala natin ang mga kasapi o miyembro ng ating komunidad? Kung ikaw ang pipili ng nais mong maging katulad sa mga kasapi ng iyong komunidad, sino ito at ipaliwanag? Ano ang dapat nating gawin kapag may nasalubong tayong nagsisilbi sa komunidad o ninumang kasapi ng ating komunidad? Gumuhit ng larawan ng nais mong maging katulad na kasapi ng iyong komunidad at ipaliwanag ang kanilang kahalagahan at tungkulin sa iyong komunidad. Day 2. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang natutukoy ang mga tungkulin ng batang Pilipino sa komunidad, na ibibigay ang kahalagahan ng mga gampanin o tungkulin ng mga naglilingkod o nagbibigay serbisyo bilang mga kasapi ng komunidad. Pagmasdan ang larawan sa ibaba at sagutin ang mga tanong. Sino-sino muli ang iba't ibang mga taong nagbibigay serbisyo sa ating komunidad? Bakit mahalaga ang mga kasaping ito sa ating komunidad? Anong maaaring mangyari kapag nawala ang mga kasaping ito sa ating komunidad? At may kakilala ba kayong mga kasapi ng komunidad na ating nabanggit? Sino-sino sila? Ang layunin ng ating aralin ay natutukoy ang mga tungkulin ng batang Pilipino sa pamayanan at naibibigay ang kahalagahan ng mga gampanin o tungkulin ng mga naglilingkod o nagbibigay serbisyo bilang kasapi ng komunidad. Basahin at unawain ang talata na nasa ibaba. Ako at ang aking komunidad. Bilang isang mag-aaral, maipapakita mo ang iyong pagpapahalaga sa iyong komunidad sa pamamagitan ng pagsunod sa mga alituntunin at batas. Na ipinapanukala nito tulad na lamang ng pagsunod sa batas trapiko at pagpapanatili sa kalinisan ng iyong kapaligiran, paglalagay ng basura sa tamang lalagyan at pagpapakita ng kagandahang asal sa pamamagitan ng pagmamano at pagsasabi ng po at opo sa lahat ng nakakatanda. Mahalaga ang komunidad sa paghubog ng kabataan sa konsepto ng pagkakaisa, pagtutulungan, kapayapaan, pag-uunawaan at maayos na pakikipag-ugnayan ng bawat isa. Kung ang mga ito ay binibigyang halaga, tayo ay makasisigurong magkakaroon ng isang ligtas at mapayapang pamumuhay ang bawat kasapi ng komunidad. Ang diwang pagkakaisa at pagkakaunawaan ay naglalayo sa anumang kaguluhan kung saan ay makatutulong sa pagsulong at pag-unlad ng isang komunidad. Ngayon, sagutin ang mga tanong. Una, ano-ano ang iyong maaaring gawin upang maipakita mo bilang isang bata ang pagpapahalaga sa iyong komunidad? Bakit mahalagang sundin ang mga batas at alituntunin ng ating komunidad? Bakit mahalagang malaman natin ang ating tungkulin bilang kasapi ng komunidad o pamayanan? Sa iyong palagay, mahalaga ba ang pagkakaroon ng tungkulin bilang isang kasapi ng komunidad? Ipaliwanag. Ang ating aralin ay ang gampanin ng mga naglilingkod o nagbibigay serbisyo bilang mga kasapi sa komunidad. Kompletuhin ang talahanayan sa ibaba. Isulat ang mga taong iyong nakikita na naglilingkod o nagbibigay serbisyo sa iyong komunidad at kung ano ang kanilang mga gawain. Pumili ng inyong hinahangaang tao.
Gumupit ng kanilang larawan. Idikit sa papel at ilarawan o ibahagi ang trabaho at kahalagahan nito sa komunidad gamit ang mga gabay na tanong. Narito ang mga gabay na tanong. Una, bakit siya ang inyong naging idolo? At pangalawa, bakit naging mahalaga ang kanyang tungkulin sa inyong pamayanan? Mga bata, ano-ano ang inyong nakikita sa larawan? Bilang isang mag-aaral, mahalaga ba na sumapi sa mga gawain ng komunidad at paaralan? Ipaliwanag. Bakit dapat natin gampanan ang ating mga tungkulin bilang kasapi ng ating komunidad? Punan ang diagram ng gawain sa komunidad na maaaring maranasan ng isang mag-aaral na katulad mo. Ibahagi sa klase. Day 3. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang na ilalahad ang institusyong nakatutulong sa sariling pag-unlad at naiisa-isa ang gampanin ng mga institusyon sa pagkabuo ng isang komunidad. Gamitin ang mga parirala sa ibaba sa pangungusap. Ang layunin ng ating aralin ay nailalahad ang institusyong nakatutulong sa sariling pag-unlad at naiisa-isa ang gampanin ng mga institusyon sa pagkabuo ng isang komunidad. Tingnan ang larawan at ibigay ang iyong naging obserbasyon ukol rito. Narito naman ang mga gabay na katanungan. Una, ano-ano ang iyong mga nakita o masasabi tungkol sa larawang ipinakita? Pangalawa, ano ang mga nakita ninyo sa larawan na may katulad sa inyong komunidad? Pangatlo, sa iyong palagay, mahalaga ba ang mga nabanggit ninyong estruktura na nakita sa larawan? Ipaliwanag. Sa iyong pagkakaunawa, mahalaga ba ang ginagampanang papel ng mga estruktura na nabanggit sa ating komunidad? Ipaliwanag. Ang ating aralin ay tungkol sa mga institusyon sa komunidad. Basahing mabuti ang teksto tungkol sa mga institusyon ng komunidad. Mga institusyon sa komunidad. Ang sumusunod ay mga institusyon sa komunidad na nagsisilbing haligi para sa mas matatag na pamumuhay ng mga mamamayan. Una ay ang pamilya o sambahayan, pangalawa ang simbahan o relihiyon, pangatlo ang edukasyon o paaralan, pang-apat, pamahalaan o otoridad, at panglima, sektor ng hanap buhay o kalakalan. Una, pamilya o sambahayan. Bawat tao ay isinisilang sa isang pamilya. Ito ay binubuo ng mga magulang at mga anak. Sa mga pamilyang Pilipino, kabilang din ang mga iba pang kamag-anak tulad ng mga lolo at lola, tiyo at tiya at mga pinsan. Ang mga komunidad ay binubuo ng mga taong magkakasama sa pamilya. Pangalawa ay ang simbahan o relihiyon. Karamihan ng mga komunidad sa Pilipinas ay may iba't ibang relihiyon at dahil maraming uri ng relihiyon, may kalayaan ang mga Pilipino na pumili ng relihiyon. Ito ang humuhubog sa pananampalataya ng mga tao sa Diyos o sa lumalang. Pangatlo ay ang edukasyon o paaralan. Dito nag-aaral ang mga bata upang matuto ng mga kaalaman.
Dito sila tinuturuan ng kanilang mga guro ng iba't ibang uri ng kaalaman. Pang-apat ay ang pamahalaan o otoridad. Ito ang tagapagpatupad ng batas o mga tuntunin sa komunidad. Sila rin ang nagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan o peace and order. Panglima ay ang sektor ng hanap buhay o kalakalan. Ito ang sektor ng ekonomiya ng komunidad. Kinakailangan maghanap buhay o magtrabaho ang mga tao upang kumita at may ipambili ng mga pangangailangan. Halimbawa ay pagtitinda at pagmamaneho ng tricycle. Ngayon naman ay narito ang isang pangkatang gawain. Hahatiin ang klase sa 5 pangkat at bubunot ng salita na may kinalaman sa institusyon at ito ay kanilang ipapakita gamit ang bahagi ng kanilang katawan. Ang pinakamalikain sa pagpapakita ng naatas na institusyon sa komunidad ang siyang magkakaroon ng premyo. Gumuhit ng isang institusyon na tumutulong sa sariling pag-unlad. Sa gabay ng guro, ibahagi kung paano ito nakatutulong sa pag-unlad. Halimbawa nito ay ang paaralan. Sagutan ang crossword sa ibaba. Basahing mabuti ang mga sitwasyon tungkol sa mga tungkulin mo sa komunidad. Isulat sapat lang ang titik ng mga institusyon sa komunidad sa bilang na nagsasaad ng gawain o tungkulin bilang kasapi sa komunidad. Day 4. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang na ipamamalas ang pagmamalaki sa kinabibilangang komunidad. Na ipagmamalaki ang mga taong may malaking ambag sa kinabibilangang komunidad. Buuin ang mga pangalan ng mga sumusunod na institusyon. Ang layunin ng ating aralin ay naipamamalas ang pagmamalaki sa kinabibilangang komunidad at naipagmamalaki ang mga taong may malaking ambag sa kinabibilangang komunidad. Ano ang kahulugan ng sumusunod na salita? Piliin mula sa bubong ng bahay ang mga institusyon na tinutukoy sa bawat pangungusap at sagutin ang mga gabay na tanong sa ibaba. Mabilis mo bang nasagot ang ating gawain? Mas naunawaan ninyo ba ang iba't ibang institusyon ng komunidad? Sa iyong palagay, ano ang maaaring mangyari sa isang komunidad kapag nawala ang isa sa mga institusyon nito? Ipaliwanag. Ating talakayin ang ako at ang aking komunidad. Awitin at suriin ang mga awitin may kaugnay sa pagmamalaki sa komunidad. Maaaring sumayaw sa saliw ng tugtog kung ibig. Magtulong-tulong silang mag-ensayo at ipakita ang kanilang mga natutuhan sa klase. Halimbawa ng awitin ay ang Muntinlupa March. Ngayon naman ay sagutin ang mga sumusunod na tanong.
Ano ang iyong masasabi sa focus ng liriko o titik ng awit? Sa iyong palagay, bakit nagkaroon ang mga lungsod o bayan ng ganitong uri ng mga awitin? Bilang bahagi at kabataan ng ating lungsod, ano ang iyong mararamdaman habang inaawit ito? Masasabi ba natin ang mga ganitong mga awit o tugtugin ay may malaking kontribusyon sa komunidad? Ipaliwanag. Pumili ng isang modelo o idolo sa iyong lugar na labis mong hinahangaan. Gumupit o iguhit siya sa iyong kwaderno at ipaliwanag kung bakit siya ang iyong napili bilang tinitingalang individual sa inyong komunidad. Sa gabay ng guro, sasagutin ng mga mag-aaral ang mga tanong para sa kanilang paboritong taong hinahangaan sa komunidad. Pagkatapos, magtanghal ng isang maikling dula-dulaan o roleplay kung saan sila ay nag-i-interview at sumasagot sa kanilang paboritong tao sa komunidad. Day 5. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang na iisa-isa ang paunahing direksyon, na ipakikita ang kasanayan sa pagsasabi ng direksyon o pagtuturo ng direksyon. Thank you for watching! Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!